Mga kapatid, mga kasama, sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon, sumainyo ang kanyang pagpapala. Isaiah 41 verse 10. Sabi ng propeta, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will hold you up with my victorious right hand." God gave His assurance through the prophet Isaiah, isang malinaw na direksyon, isang utos kung tutuusin, at isang paglilinaw mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga salita ni propeta Isaiah. At malinaw ang kanyang instructions. Do not fear. Do not fear. Pawiin ang mga pangamba. Alisin ang mga takot. Marami kasing mga kabigatan ng puso ang dulot ng takot, ang dulot ng pangamba. And it's not just the feeling of being afraid. Read between the lines, nitong verse na binabasa natin. Read between the lines of the words of Isaiah. Pansinin niyo yung sinasabi niya. Ang sabi niya, don't be discouraged. Kasi nakaka-discourage ang takot. Nakakawala ng courage, ng tapang, ng lakas ng loob ang takot. Sabi pa ni Isaiah, I will strengthen you. Kasi di ba yun ang isang epekto ng takot? Nakakapanghina, nakakawala ng lakas. Kaya I will strengthen you. At sabi pa niya, I will hold you with my victorious right hand. Fear can make us think that we are alone. Fear can make you think that you are abandoned. It can make you feel and live defeated. Ang dami-daming kabigatan ng puso ang dulot ng takot. Fear drains life. Fear takes away the joy of life. We should do our best not to live in fear. At yan, ang ating tatalakayin sa ating shared reflection ngayong umaga. Fearless. Or, how to live with less fear. Ano ba mga pwede natin gawin para bawas-bawasan yung takot natin sa buhay? Una sa lahat, fear is a natural reaction. Fear is a natural reaction because it is a fundamental human emotion. Nakatanim yan sa ating kalooban, kasama yan sa ating design bilang mga tao. Kasama sa pagkakahubog natin bilang tao ang magkaroon ng takot, ang magkaroon ng pangamba. According to science, many science have already been done in this field, and science says that the fear response begins in the brain. Sa mga literature kasi, at saka sa human emotion, ang akala natin yung takot nasa dibdib. But as we know in science right now, hindi naman nag-iisip ang puso. Ang nag-iisip talaga yung utak. And so fear response begins in the brain. When the amygdala detects a threat and signals the hypothalamus, mga parts yan ng brain. So pag nag-usap-usap yung mga bahagi na yan ng brain, ang hypothalamus, ang amygdala, this command center then triggers the release of stress hormones, including adrenaline, dopamine, and cortisol to prepare the body for action. Kasi nga may threat, may danger, so nag-uusap yung mga bahagi ng brain at hinahanda nila yung katawan to act para rumisponde kasi nga baka merong maganap na hindi ka aya-aya. So kasama sa design ng tao, ang pangamba, ang takot. Sabi pa, fear as a human response is a critical survival adaptation that initiates rapid physiological changes to manage danger. By releasing various stress hormones, the body mobilizes energy reserves. It heightens cognitive focus, and it increases blood flow to major muscle groups to optimize performance for a flight or fight reaction. Kaya mapansin nyo, di ba, pagka nagkasunog, kaya nyo biglang buhatin ng isang kamay yung ref. At pagtapos na rin yung sunog, wala na yung takot sa puso nyo, 5 tao pala yung kailangan magbuhat ng ref pabalik sa bahay. Fear is part of our human design to detect and avoid danger. Hindi naman lubos na masama ang takot, so wag natin masyadong dramahan. Hindi ito lubos na masama dahil may gamit ito sa buhay. Hindi ibig sabihin na iniiwasan natin ang takot ay aalisin na rin natin ang pag-iingat. Proverbs 27 verse 12, wise people see trouble coming and get out of its way.
That's what wise people do. But fools go straight to the trouble and suffer for it. To fear less does not mean to be reckless. While the human body is designed to handle, the human body is designed to process fear, it is not right to be constantly afraid. Hindi naman tama yun. At parusa naman sa katawan, sa pagkatao yun, yung lagi ka nalang takot. Again, I would emphasize, mga kaibigan, mga kapatid, we should not live in fear. Huwag tayong mabuhay sa takot. Do not live in fear. Luke 12:32. My little group of disciples, sabi ng Panginoong Hesus, don't be afraid. Your Father wants to give you the kingdom. Gusto ng Ama sa Langit na maranasan natin ang Kanyang kaharian. The kingdom of God Most High is not characterized by fear. God's kingdom is defined by peace and by blessedness. Hindi takot ang nakapaloob sa kaharian ng Diyos. Pagpapala, kapayapaan, pananampalataya. Why should we not live in constant fear? Bakit nga ba? Ang daming dahilan para isa-isahin natin to, pero gusto ko lang mag-focus sa ilan. Bakit nga ba hindi tayo dapat mabuhay sa takot? Una sa lahat, fear blurs clarity and reason. Nawawala ang logic, nawawala ang tamang pag-iisip, nawawala ang kalinawan ng isip kapag ka may takot. Fear arises even before real danger is present, or even when there is no real danger. Pansinin niyo, kinakabahan ka kahit wala naman talagang danger sa paligid. Iniisip mo pa lang, may takot na yon. At minsan, kahit pa nga ina-anticipate mo dahil nag-iingat ka, pero kahit pa wala naman yung bagay na threat talaga sa iyong pagkatao, sa iyong buhay, hindi yon pinaghihiwalay ng ating isip. Lahat yon fear at fear para sa Kanya. The brain does not differentiate when it is afraid, whether it's real danger or whether it's just a perceived threat. Hindi niya yung kinikilala, hindi niya yung pinag-iwalay. Psalm 49 verse 5, why should I fear when trouble comes, when enemies are around me, or when enemies surround me? Sabi ni David dito, ba't naman ako matatakot? Oo, nandyan, nakapalibot yung mga enemy sa paligid, pero hindi naman ibig sabihin, agad-agad aatake sila. Ang point ni David dito, dinidisiplina niya yung kanyang puso para kilalanin ano yung perceived threat, ano yung real threat. Tayo ang magpapasya kung real danger, kung ano ang real danger, at ano ang threat lang. What else? Why should we not live in constant fear? Most fears are byproducts of overthinking and imaginary problems. Hindi naman lahat ng talagang kinakatakutan, like we've said, ay real danger. Marami nga dyan ni hindi talaga threat. Saan pa lang nanggaling yung takot na yun? Wala, guni-guni lang. Naiisip lang, pwedeng mapanood sa TV, nakakatakot pala. O kaya nabalitaan sa kaibigan, napasa-pasa lang yung information, pati ikaw natatakot. Wala naman talagang kailangang ipag-alala. Sobra-sobra lang ang pag-iisip sa maaaring mangyari. Maaari lang na mangyari, pero hindi naman talaga real. Isa sa pinakamalaking takot ng mga Pilipino, umamin kayo o hindi, ito yung isa sa pinakamalaking takot ng marami. Alam niyo kung ano yun? Yung takot sa, ano na lang ang sasabihin ng mga tao. Takot sa mga comment ng mga tao sa paligid. Hindi lang yan tayo, noon pa, ganyan na yan. Psalm 55, verse 2 to 3. My thoughts trouble me, and I am distraught because of what my enemy is saying. Sobrang kaba, sobrang concerned sa mga comment ng tao sa paligid. Na kahit wala naman talaga siyang danger, wala naman siyang threat, pinoproblema. Hindi marapat na ganun. Fear is our alarm for danger. Pero naman, huwag naman yung lahat na lang ay kinakatakutan mo. Pwede palang tumama ang isang kometa sa Earth. Oo, posible naman talaga, maaaring mangyari. Pero
bawas-bawasan mo naman at piliin lang kung ano yung pinakamalapit na mangyari. Ano naman ang chances sa bahay mo mismo tatama yung meteor na yon? Minsan pa, mga inaalala pa ay, uy, baka daw magsara ang mga bangko. May account ka ba sa bangko na yun? My point here is, mga kasama, if it's not yet obvious at this point, bawas-bawasan yung takot. Oo, lahat naman ay maaaring mangyari, pero piliin mo ng konti. Ano lang ba yung pinakamalapit na pwedeng mangyari at nang sa gayon, hindi ka nabubuhay sa takot. Sabi nga ng Desiderata, naalala niyo pa yung poem na yun nung high school? Do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Huwag masyadong negative ang mga nasa isip. Huwag masyadong dark ang mga pinag-iisip sa kukote. Baka guni-guni mo lang yan. It's self-torture to fill the mind with anxious thoughts. Why should we not live in fear? Because our fears can shape our expectations. Our fears can shape our behavior and therefore our experiences. In short, kung ano yung kinakatakutan, kung ano yung takot na laging laman ng isip, mas minamagnet mo na mangyari. Our thoughts influence our actions, consciously or unconsciously. This is how fear attracts problems in our lives. Kasi nga, oo, takot siya, isip ka ng isip dyan, hindi mo na papansin, papunta na dyan yung mga kinikilos mo. Kasi yun ang iniisip mo eh. Kung ano ang laging iniisip, kung ano yung takot na laging laman ng isip, mga kasama, minamagnet mo yan sa buhay mo. Job 3:25. Si Job mismo ang sabi niya sa experience niya, what I always feared has happened to me. What I dreaded has come true. Yung lagi kong kinakatakutan, nangyari nga. Paano nangyari yun? Eh kasi nga, lagi siyang nasa isip mo. Kung ayaw mangyari sa'yo, huwag mong isipin. Kahit nga sa advertising, meron sinasabing, out of sight, out of mind. So pag hindi nakikita kasi nga yung karatula mo, yung mga commercials at mga signages mo, hindi ka naiisip. Ganun din yung fear. Pag hindi mo laging nilalaman sa isip mo, hindi mo sinasaloob, wala siya sa buhay mo. Because it draws your body, your life, away from that fear. We also need to mention that fear is the parent of cruelty and being unkind. And this is one reason why we should not live in constant fear. People's worst behavior come out when there is constant fear. Nagiging malupit ang mga tao sa kapwa kapag ang laging iniisip ay takot sa ibang tao. Diyan ang gagaling yung attitude na dahil takot ka, di ba, sa kapwa mo. Ang iisipin mo ngayon, bago nila ako galawin, bago nila ako saktan, uunahan ko na sila. Kasi nga takot ka eh. So natatakot ka masaktan, ang iniisip mo, uunahan ko na sila. Mawawalan at mawawalan tayo ng kapayapaan, ng mabuting pakikipagkapwa kapag ang iniisip natin sa isa't isa ay takot. Kailangan alisin ang takot sa buhay. People become cruel because of fear. Consider yung kwento ni Abraham. Genesis 12:11-13. Ganito ang nangyari isang araw sa buhay ng mag-asawang Abraham at Sarah. So Abraham and his wife Sarah, or Sarai, went to live in Egypt for a while. Just before they got there, Abram said, sabi ni Abram sa kanyang asawa, Sarah, you are really beautiful. May intro kagad si Abraham. Kaya mga misis, pagka sinasabihan kayo ng mga asawa na, ang ganda-ganda mo ngayon, parang may kasunod. Kasi may intro na si Abraham. Sabi niya, Sarah, ang ganda-ganda mo talaga. Bagong lipat sila sa lugar na yun ng Egypt. Bakit may ganitong intro ang Abraham? Verse 12, when the Egyptians see you, dahil bagong lipat tayo dito at makita ka ng mga Egyptian, they will murder me because I am your husband. But they won't kill you. Please save my life by saying, you are my sister. So ang sabi ni Abraham,
Sobrang ganda-ganda mo. At tingin ko pag iinteresan ka ng mga Egyptians dito sa bagong nilipatan nating lugar. So pwede ba, para maging safe ako, pwede bang pakikalat na lang yung balita na magkapatid na lang tayo? Nakita mo yung ginawa ng fear kay Abraham. Di bali nang maging malupit siya sa asawa niya, maging uncaring siya, kasi in effect ang nangyari kay Sarah dito, kinidnap nga siya ng mga Egyptian. Hindi rin naman siya na-spare. Kinidnap nga siya. Oo, na-spare si Abraham, pero kawawa naman yung asawa mo. So kaya nga, pagka ang intro, ang ganda mo ngayon. So medyo, anong kailangan mo? Akin ang ATM. Manong ka kagad. Fear brings out the worst behavior in people. Imagine, mag-asawa, ipinananggalang niya yung kanyang misis para lang maging ligtas siya. Dahil sa takot. Kailangan bawas-bawasan ang takot sa buhay. At ang sabi rin ng Panginoon Jesus, we have to move from fear to faith. Jesus taught us to move from living in fear towards living in faith. John 14:1, do not let your hearts be troubled, sabi ng Panginoong Jesus. You believe in God, believe also in me. Ang totoong kabaligtaran ng takot ay hindi talaga tapang. Ang talagang kabaligtaran ng takot, pananampalataya, paniniwala. Faith is the ultimate antidote to fear. To have hope, to believe, and be at peace. John 14:27, sabi muli ng Panginoong Jesus, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled, do not be afraid. Sabi ng Panginoong Hesus, ito ang iiwang kong handog sa inyong lahat. Ito ang kaloob ko sa lahat ng sumusunod sa akin. Kapayapaan, pananampalataya, lakas ng loob, paniniwala. Kaya huwag na kayong matakot. Ang lahat ng sumusunod sa Panginoong Hesus ay may paraan para mabawas-bawasan ng takot. In Jesus' God gave us a way to live with less fear. So, pag-isipan pa natin, ano-ano ang maaari nating gawin para mabawas-bawasan ang takot sa ating kalooban? Ano nga ba yung mga pwede pa nating gawin? This is a challenge to everyone. This is an encouragement to everyone. How to live with less fear? Ang una natin pwedeng gawin, guard your thoughts. Bantayan ang mga iniisip. Salain, piliin ang mga pinapasok sa isip. Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Diyan ang gagaling ang buhay, diyan din pwedeng manggaling ang kamatayan. Kapag hindi binabantayan ang laman ng isip. Piliin ang mabuti kung ano yung pinapasok sa isip. Ingatan at maging mapili sa pinapakinggan, pinapanood, ano yung binabasa, ano yung binabasa sa Facebook? Ano yung binabasa sa social media? Hindi mo napapansin, pagka nanood ka, nagbasa ka ng isang nakakatakot, tatagpa rin ka nila ng marami pang mga content na ganun din. Hindi mo napapansin, 3 oras ka na nagbabasa ng mga ganong klaseng tema, mga palabas, mga mensahe, puno na ng pangamba yung iyong isip, puno na ng pagkabagabag. Pati yung mga laging kasama, pinipili yun. Kaya nga, pinagtsatsagaan natin, nagsusumikap tayo bilang isang pamayanan na from time to time we can assemble like this, we can put together a community, a venue like this, para naman may alternative tayo. Dahil most of the time, hindi naman natin napipili talaga kung sino yung kasama natin. Halimbawa, yan na talaga yung kaopisina mo, wala ka na magagawa dyan. Pag yan talaga ang kapitbahay mo, wala ka na magagawa dyan. Pero at least once a week, or several days a week, meron kang isang choice na dito ako pupunta para naman makapag-release ng konting anxiety, ma-refill tayo ng Spirit of the Lord. And we can do that. We can choose that. Kaya natin ito pinagsusumikapan ng sama-sama. Maging mapili sa ipinapasok sa isip. Matthew 9:4, sa isang eksena ng ministry ng Panginoong Hesus, Jesus knew what they were thinking. And Jesus is referring here to the Pharisees, the religious leaders,
na bagaman ang ganda-ganda na nangyayari, iba yung tumatakbo sa kanilang isip. So Jesus knew what they were thinking, so He said, "Why are you thinking such evil thoughts?" Yung eksena kasi na yan, sinasabi ng Panginoong Hesus, nagmi-minister tayo, nagpapagaling tayo ng may sakit, nagbibigay tayo ng mabuting mensahe, samantalang yung mga religious leaders sa paligid niya, puro ungot, puro criticism sa ginagawa niya. Hindi ba kayo natutuwa sa ating ginagawang ministry and you are thinking so much evil thoughts? Thoughts can spoil the mood. Alam niyo yung eksena na ang ganda-ganda ng usapan, nagme-merienda kayo, naghain kayo ng magandang lamesa para meron kayong relaxing afternoon coffee break. Imagine a scenario like that. Ang ganda-ganda ng setting, ng setup, tapos bigla kang magbubukas ng nakakainis, nakakalungkot na topic. Eh di sira na yung setup, sayang na yung mood. Alam mo yung ganong eksena na ang saya-saya nyo na magkakasama, tawanan kayo ng tawanan, tapos may isa o dalawang magbubukas ng isang, naalala nyo yung kumari natin na ganito, yung ganyan. Sira na yung mood. Sayang yung effort. Thoughts can spoil the mood. Ang payo nga ng Proverbs, or ang observation ng Proverbs sa mga ganyan, meron siyang interesting na obserbahan. Kawikaan, 30 o 23, 6 hanggang 7. Sabi niya, observation to ha, ni Kawikaan, huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng mga taong kuripot. Kahit ito ay masarap, sabi pa niya. Bakit daw? Sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo, binabantayan. Sasabihin pa niya, sige, kumain ka pa. Ngunit hindi pala ganun ang nasa isip niya. Ang point ng observation niya na yun, ang ganda-ganda ng setup. Nag-effort na yung mga kusinero, kung sino man nagluto sa bahay na magluto, sarapan yung luto. Tapos yung kasama mo, i-spoilin lang yung mood. Kasi nga, mali ang takbo ng isip niya. Ang nagpapasarap talaga ng kain, yung mood. At saan ang gagaling ang mood? Sa kalooban, sa isip. Now imagine all these things in the context, in the topic of fear. Fear ruins our lives. Because it's in the mind. Huwag nating hayaan na marami tayong mga laman sa isip, sa ating kalooban, na sisira ng ating mood, sisira ng ating araw, sisira ng ating buhay. Choice natin yon. Kaya again, be choosy. What else? How can we live with less fear? When there is real danger, kasi pwede naman na may real danger, sabi nga natin kanina, when there is real danger, when there is real concern, ang mas marapat gawin, pray. Manalangin. Kaysa matakot, kaysa maparalyze sa takot, manalangin. Kung totoo yung danger ha, kasi pagka react ka naman ng react sa hindi naman lahat, danger talaga, threat lang, edi naubos na yung araw mo kakapray dahil lang natakot ka. Pero pagka totoo yung danger, totoo yung threat, yung concern, kaysa manginig ka dyan at maparalyze, manalangin. Psalm 56 verse 3, when I am afraid, I will put my trust in you. Sabi ng psalmist habang kinakausap niya ang Panginoon. Pray for clarity of mind. Yun ang isang maganda nating gawin. Kasi ang isip, ang unang ginugulo ng takot. Diba ano yung feeling na pag kinabahan ka, pag natakot ka, nagkakaroon ng tunneling of vision, nagkakaroon ng paralysis, pati nga yung pagsasalita na uutal, di ba? Kasi nga natakot. Lahat ng yon epekto sa katawan natin. Kaya ang una mo dapat ipagpe-pray pag totoo yung danger, pag totoo yung threat, clarity of mind. At ini-exercise natin yan. Hinga ng malalim. O sige na, ngayon na kasi may humihinga na. Sabay-sabay na tayo. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Naramdaman niyo yung physical effect nun? Ganun ang maaaring maging effect when you pray for clarity of mind. Alisin yung takot, yung pangamba na yun. May kwento sa Bible tungkol kay Jairus. Si Jairus, nagkaroon ng malubhang sakit ang anak niya.
Kaya itong si Jairus, lumapit siya kay Jesus para puntahan yung dalagitan niyang anak. Gusto niyang imbitahin si Jesus sa kanyang tahanan para pagalingin ang bata dahil malubha nga yung sakit. Ang kaso, ang nangyari, nung makarating si Jairus at si Jesus pabalik dun sa bahay, naririnig na nila yung usap-usapan ng mga tao na nasa paligid. Naririnig na nila yung usap-usapan ng mga pamilya, ng mga kamag-anak na nandoon. Dahil nga alam ng lahat na malubha yung sakit ng dalagita. At naririnig nila yung usap-usapan, yung bulong-bulungan, ang sabi ng marami, wala na yung bata. Huli na sila. Late na sila. Wala na siya. Siyempre, pagka ganun, tatay ka, magulang ka, babalutin ka ng takot. So itong si Jairus, litong-lito na, hindi na rin niya alam ang gagawin. Anak niya yan eh. Kasi nga mukhang huli na ang lahat. Jesus, who is very kind, napaka-maawain, napaka-concerned, napaka-sensitive ni Jesus. Alam niyo ang una niyang sinabi kagad kay Jairus. Kasi siya mismo naririnig niya eh. Nararamdaman niya yung atmosphere na yun pagdating nila. Mark 5:36. Jesus told Jairus, "Don't be afraid. Just believe." Ang unang in-address kagad ng very sensitive, very loving, very caring na si Jesus, ang una niya kagad sinabi, pawiin mo yung takot. Kasi alam niya yun ang paparalay sa tao eh. Alisin mo yung takot. Just believe. Pagka malinaw ang ating isip, pagka naniwala tayo, nanalangin tayo, nanampalataya tayo, napalinaw natin ang isip, nagbubukas ang marami pang posibilidad. Di ba yung pag nakahinga ka na nga ng malalim, bigla mo nare-realize, ay may pwede pa palang gawin. Nawawala kasi nga yung paralysis of fear. Kaya yun ang kailangan nating gawing discipline. Have faith instead of having fear. Mark 9:23, anything is possible for someone who has faith. Yun ang kailangan kagad i-restore. Faith. Lumilinaw kasi na marami pa palang pwedeng gawin, basta mawala lang yung kaba, mawala lang yung takot. Pero pagka nasa state of panic ka, parang, katapusan ko na, wala nang nangyayari. Tapos na tayong lahat. Nagpapanik ka lang. Kaya nga yung iba, di ba, sinasampal pa ng konti, yung, para mawala. Pero wag naman tayong magsampalan. Meron pang ibang paraan. Have faith. Pray na lang. Mas mabuti yun. How to live with less fear? Address what is within your control. Alamin kung ano ba talaga yung nasa iyong mga kamay. Pag alam mo kung ano yung nasa mga kamay mo, do what is good. Do what is doable for the meantime. Kahit maliliit na steps, it will all add up. Basta gawin mo lang kung ano yung kaya mo. Kailangan malinaw sa'yo ano ba yung nasa kamay ko at ano ang hindi. 1 Peter 3:13, can anyone really harm you for being eager to do good deeds? Alam nga namang mapasama pa yung sitwasyon, ginagawa mo na nga kung ano yung tama. So hindi na yan lalala kung tutuusin. Hindi na yan mapapasama pa. Ginagawa mo na nga kung ano yung tama eh. Ang importanteng hakbang, alamin mo kung ano yung nasa kamay mo. In the same way, ang karugtong ng statement na ito, yung mga wala sa kamay mo. Surrender to God, accept and release what is beyond your control. Sasabihin ng iba kasi, hindi ako makatulog kasi wala na sa akin ang posibleng mangyari. Wala na akong magagawa, kaya hindi ako makatulog. Eh di mas dapat matulog ka kasi wala ka naman pala magagawa eh. At pag wala siya sa kamay ninyo, relax. Release it to God. At ano pa nga ba ang mas mabuti kapag nasa kamay na siya ng Diyos? Di ba wala na? Yun na yung pinakamabuti. Mas magiging payapa ang ating kalooban kapag malinaw kung ano yung nasa kontrol natin. Kasi pwede nating iwan sa Diyos yung iba. Dapat lang mas mawala yung pressure. Dapat lang mas mawala yung stress. Philippians 4:6-7, don't worry about anything. Instead, pray about everything or everything else.
na hindi mo hawak. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Nakita niyo yung proseso? When you start releasing, papasok yung peace. It's an exchange. It's a transaction. Sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin yung concern na wala sa kamay mo. Pag iniwan mo na sa akin, tsaka ngayon papasok yung peace. Let go and let God handle anything that is outside our influence. Fear is not the way of Jesus. When fear becomes the tool, when it becomes the approach, that is no longer Jesus. Hindi na yan si Jesus. Kaya check the labels, see the red flags, and know the difference between faith-based and fear-based beliefs. Kasi hindi porke church yan, hindi porke belief system, hindi porke Christian church at Christian ministry faith-based. Merong mga samahan, merong mga simbahan, fear-based pala. Puro takutan ang nangyayari. And again, fear is not the way of Jesus. Fear is never the tool of Jesus. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1:7, the Spirit God gave us does not make us afraid. Yung ibinigay na Espiritu ng Diyos, hindi yan nananakot. Ang linaw. God's Spirit is a source of power. It is a source of love. It is a source of self-control. Ang linaw. Kaya check the labels again. See the red flags kapag takutan ang nangyayari. Pag intimidation ang nangyayari. Do not bond with the God of fear. And don't make fear your God. Remember, Jesus never scared people into obedience. Hindi ginagawa yun ng Panginoong Yesus. Jesus invites people freely, clearly, without pressure, into the fullness of life. Mapagparaya ang Panginoong Yesus. Alam niyo ang isang magandang regalo bilang nagmamahal sa inyong mga minamahal, bawas-bawasan niyo yung takot sa puso ng mga minamahal ninyo. Kasi ganun ang Panginoon sa atin eh. Tayo man, mga kapatid, mga kaibigan, hindi tayo dapat gumamit ng pananakot sa isa't isa. Bata pa lang tayo, kinukondisyon na tayo matakot. Kaya pagka hindi sumusunod yung bata, pag di sumusunod yung bata, ano sinasabi? Ay wala na, iiwan kita, bye-bye, bye-bye. So, may panakot ka agad na iiwan. Imagine that kind of psychology na babaon mo sa bata, babaunin niya hanggang pagtanda. Iiwan kita, sige, bye-bye, bye-bye. Wala na si mami, wala na si mami. Imagine nga yung ganun. Huwag tayong gumamit ng mga pananakot. Maraming ibang paraan. Young people, mga kabataan, hindi lang yung mga estudyante, pati mga young professional, yung mga nasa poder pa ng kanilang mga magulang. Bawas-bawasan niyo yung takot ng mga magulang ninyo. Magsabi kayo kung halimbawa abutin kayo ng alas 11 sa daan. Pagka alas 12 nasa labas pa kayo, hindi dahil sa hinihigpitan kayo. Sa panahon kasi ngayon, ang daming kailangan ipag-alala ng magulang. At mababawasan yung takot nila pagka nagpapaalam kayo. Oh, ma, hanggang 12 ako dito sa Pobla, hanggang 12 kami dito. O sige, hanggang 11:59 lang. So, at least may tawaran na nangyayari. Diba? Bawas-bawasan yung takot. Mga asawa, bawasan nyo, pawiin nyo yung takot ng inyong asawa. Husbands, relieve the fears of your wives. And wives, relieve the fears of your husbands. Magandang regalo siya. Jesus did not build faith through threats, nor through intimidation. Jesus showed the way in truth, in light, and most especially in love. Because ultimately, God's love removes all fears. Inaalis, pinapawi ng pag-ibig ng Diyos ang lahat ng ating takot.
1 John chapter 4, verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts all fears. Mga kapatid, mga kapamayanan, fearless. Bukas-bukasan ng takot. Fearless, and let God's love empower you towards blessedness. Ramdamin, tanggapin, mabuhay sa pag-ibig at huwag sa pangamba. Gawin natin yon, tulungan natin ang isa't isa sa pangalan ng Panginoon Jesus.